ko na talaga siya kaya. Nung una, kinupkup ko siya po kasi siyempre nakapatid ko po yan. Eh habang po tumatagal, hindi ko na po talaga kaya kasi po kahit ano pong pigil ko sa kanya, tumatakas talaga siya eh. Naawa ko sa kanya sobra. Pebrero taong 2011, naidokumento po ng rescue ang pagligtas ng mga opisyales ng Barangay San Jose sa Quezon City sa isang minor de edad na nagdadalang tao. Ang ama po ng bata, hindi na mahagilap. Kamusta na kaya ang dalagitang naligaw ng landas? Lumapit sa amin yung kanyang kapatid at dinalog niya yung kanyang hinanaing tungkol sa kanyang kapatid at bilang bahagi ng pamunuan ng barangay at otoridad, agad na kami nagbigay ng aming pag-aksyon. Siya daw ay nabuntis nitong lalaki na sumamantala sa kanyang murang kaisipan. Nasa iyo, ate? Ne, ano? Ne, nasa iyo, ate mo? Ikaw po, ate? Nakampi mo kami. Ay, magandang hapon po. Magandang hapon po. Kayo po ba yung kapatid? Andito po kami para tulungan yung bata. At pagkakita niya sa amin, siya ay pumasok agad sa loob ng kanilang bahay. So ang aking lala, ako ay pumasok at ang sinabi ko, ipapacify ko yung bata. Okay, babae muna. Sige. Sige anak, mag-uusap tayong dalawa. Magkikwentuhan lang tayong dalawa anak. Sige. Magsalita ka lang sa kay Ate Ludil. Saan mo gusto mag-usap? So bakit ka dilala dito ni ni ate mo nung mamatay si Lola? Bakit? Wala na po mag-aalaga sa amin, mga tito. Mga tito mo lang. So dito ka dinala. Ngayon, sa pagdating niya rito, nagkaroon din siya ng mga kaibigan. Lumalabas sila, marunong siyang uminom, naninigarilyo sila, at may nakakasamang ibang mga lalaki. Sumasama ka sa ibang lalaki? Sumasama ka? May boyfriend ka? Sinong boyfriend mo? Yung nga po. Itong lalaking ito, nakilala niya sa sa isang lugar, no, na may mga kasama ding kapwa siya babae na nag-iinuman. Iyon ata ang nagsimula ng kanilang intimate relationship. Bakit may nangyari ba, anak? Ha? May nangyari? Sa inyong dalawa? Yung ginagawa ng mag-asawa? Ha? Ginawa niya sa'yo yon? Wala na nga po sinahanap ko po kasi nga nabuntis. Buntis ka, yun ang pakiramdam mo. Okay. Tapos yung January, hindi pa nagkakaroon. Hindi ka pa nagkakaroon. Meron na siyang responsibilidad sa'yo. So, I think we have to look for the guy. And then she mentioned na she is pregnant, but we don't know yet. Kasi yun lang ang feeling niya, no? So, hanggang hindi siya na-medical, we cannot say that. Nakita namin ang lalaki dun sa bahay ng kanyang ina. Wala kaming nilalabag na karapatan pang tao. Gusto lang namin matanong kung magkaka-coincide yung kwento ng bata. Which ang naman, pinayagan niya akong magtanong. Alam mo, 17 anyos siya. So, alam mo, nang ginamit mo siya, na bata siya. Diba? Yun yun, inaano ka niya o hindi, basta alam mo na 17 anyos lang siya. Hindi siya po mismo nag-ano na yung magpagalaw. Magpagalaw. Hindi po ako nag-ano yung galawin. Siya rin po may ano ng pag. Tapos sinabi niya sa akin, kahit buntisin mo lang ako, sabi ko, hindi pwede. Sa test na ginawa, she is 2 months pregnant. Pati dun sa sa check-up niya, nakita nila na may laceration na yung bata. Ang additional niya is to have another check-up para dun sa baby or other diseases na she might be get from the guy. Pero nung kinausap siya, if she's willing to file a case against dun sa suspect, hindi siya willing na magsampa ng kaso. Pero, hindi ako pwede pag-file pa rin ng complaint yung family niya in her behalf kasi nga of minor age siya. Sa ngayon, ang pwedeng pumasok siya sa seduction in relation to RA 7610 kasi minor siya. Hindi
Hindi siya pwede maging rape kasi walang intimidation, walang force, which are elements ng rape. Ang seduction kasi, yung age bracket nun is above 12, but below 18, with deceit. Kasi sinabi namin na with deceit kasi, of legal age nga yung lalaki. Malaki yung age gap nila na dapat hindi niya pinatulan yung bata. Kahit sabihin pa na gusto ng bata. Gusto ko lang panagutan yung ginawa niya sa akin, yung anak ko. Kasi po malulungkot po ko na wala siya. Hindi ko po kaya na wala siya. Pagkatapos ng insidente na yon, dinala ko sa shelter. Dun sa bahay na yon, nag-aral ako ng mga gawaing bahay, tungkol sa Diyos, gawaing yung mga materials, gumagawa ko. Yung mga anak na ako, dinala ko sa ospital. Nasisayan ako kasi maliit yung sipit-sipitan kasi malaki yung bata. Tapos, halos hanggang lumabas na ako sa ospital. 2011, umuwi na ako sa bahay namin. Dinala ko na yung baby ko. Yung nakita ko ng mga kapatid ko, masaya sila. Tapos kinuha agad yung bata. Hindi yun bitbitin ko. Yung bata mismo. Hindi na ako malungkot kasi kasama ko na lahat ng family ko. Simula nung napasok ako sa bahay, simula nun, hindi ko na nakita yung jowa ko na tatay ng anak ko. Naisip ko na okay lang mawala sa akin yung lalaki. May pumalit naman yung mas mabait na anak ko. Okay lang yun na may anak ako, iniwan ako ng asawa kong una. Pero okay lang yun. Kasi at least may naiwan sa akin na magandang alaala na makakatulong sa akin. Nasisiyan ko, bakit ko ginawa yun? Bakit lumandi ako ng maaga? Natutunan ko yung wag sumama sa mga lalaking hindi kakilala, tapos pipiliin yung lalaking mabait, di katulad nung una kong nakilala. Ang hirap kasi niya yung iba, ilang buwan lang magkakilala, gusto na mag-live-in, gusto na mag-asawa. Hindi namin talaga ina-advise yun dahil malaki masyadong percentage na magkakahiwalay. Ang sinasabi natin dito is mag-enjoy ka sa iyong kabataan. Kapag ka na-in love ka na sa isang tao at feeling mo yun na yun, i-prolong mo lang yung pagliligawan. No? Para talagang enjoy. Saan ako kumukuha ng lakas? Naisip ko kahit maliit pa yung batang yan, nararamdaman ko yung sinasabi niya na, Mama, kaya mo yan kahit gantong mahirap lang tayo. Mahal na mahal ko yung anak ko kasi nanggaling sa akin yan. Imbis na sa iba ko idaan, sana ko na lang, bahalin ko na lang ng buong-buo. Maraming salamat mga igan sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming programa. At bilang bahagi po ng aming serbisyong totoo, magbibigay daan po ang rescue sa susunod na Huwebes para po sa programang kandidato. Ako pa rin po ang iyong mga kasama. At ito ay para kilatisin, kilalanin pa natin ang mga tatakbo sa pagkasenador para po sa inyong matalinong pagboto. Magandang gabi, ako naman Arnold Clavio, dito sa Rescue. Naniniwala kami, kahit sino pwedeng tumulong. Pagbalikan siya, eh sabi ko, ayoko na nga. Pinipilit na i-insist niya. Sabi ko, sige, ipagkita ko, pero sa Donlan. Inisip ko, babalikan ako ni Jane. So, kailangan tumayo ako, makapasok agad ako sa door. Anong boy ko? 5. Hindi mo na ba mahal asawa mo? Oo. Ano ka ba bang mahal?